please, Lord. Alam nyo, nawala yung mga anghel sa paningin ko. Iniwan ako nito, nawala. Tapos nagising ako. Pag gising ng mata ko, hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Bukol dito. Kalaki. Sabi ko, buhay ako. Continue, fight. Sige, laban. Then, pagkatapos noon, sabi nung aking right hand ko na sundalo, sabi niya, Sir, tinamaan ka, sir, pero nabuhay ka. So, nahirap paniwalaan nga eh. Pero sir, maniwala ka sa hindi. Tingnan mo yung likod mo. Inspeksyon mo yung uniforme mo. Tinanong ko yung uniforme. Kinagabihan na yun ha. Pagkatapos sa ikwentro, na-retrieve na namin yung mga patay ng mga kasamahan namin. Tinanggal ko yung uniforme ko. Tingnan mo sir, likod mo. Puno yan ng oil. Anong oil ito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, habang bumabakbak ka, sir, habang bumabanat ka, sir, nasa likod mo ako, sir, yung, kasi tad-tad siya, alam mo yung tad-tad, yung may anting-anting. Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. Ini-extend ko yung power ko sa iyo, sir. Ini-extend ko yung power ko sa iyo, kaya hindi ka tinablan. Sabi ko, ewan ko, maniwala ko hindi, basta importante, buhay ako. Mahirap yung mga wonders of life, mga miracles na hindi mo ma-explain. Kasi ang alam ko talaga, tinamaan ako. Bakit yung wound na convert into bukol? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ganda mong lalaki! Yung pong pagbibiro ho ni Senator Bato de la Rosa kay Senator Pampilo Lacson na babasagin niya po yung record daw nitong si Pampilo Lacson nung araw sa pagtatago, being a fugitive nung araw po. Sakali hindi nyo alam niyo po ba si Lacson, nung panahon po ni Gloria, siya po'y nagkaroon ng warrant of arrest. Siya po'y naging fugitive, nagtago. Ngayon, itong si De La Rosa, sinasabi niya po sa pamamagitan po ng ito'y GC, kanilang group chat. Sabi niya, abay malalagpasan ko sa iyo, Senator Pampilo, yung pagtatago mo. Ako naman nagtatago. Anong ginagawa ni Senator Bato de la Rosa? Nagtatago. Alam niyo po, bakit ho siya nagtatago? Dahil nakakaamoy na po siya na hindi pa po verifikado kung nga ba'y may warrant na sa kanya dahil ito po'y nag-umpisa sa chismis mo na itong si Ombudsman Boying Rimulya na meron daw warrant. Nakita niya na. Alam niyo man kasi laging adelantado po ito si Ombudsman na dati DOJ, nakikialam pa rin na dapat inasikaso yung mga sinasabing mga tiwali, na sinakaso mga kaso na sasampa sa Ombudsman para sa salya. Diretso na. Kung may probable cause, diretso na sa regular court, if not sa Sandigan Bayan. Pero dahil mga marami siyang sinasabi, medyo nagpanik si Bato. Kaya si Bato, nowhere to be found, at marami nagsasabi, teka muna, senador ka? Abay, absinero ka? Hindi, mga karyaso dito lilinawin po mamaya ni Sir Ben Tulfo na ang pagtatago ni Bato de la Rosa ay dapat lamang dahil nga mga karyason, baka magaya siya sa Pangulong Duterte, makikidnap siya. Diba dapat dadaan muna sa local court. Ito. Malinaw na malinaw kasi may tatawagan tayong abogado maya-maya, ipapatawag po natin kay Idol Ben. Naman absinero, natatakot. Sigurado ang nangyayari kung may anit pa to si Senator Bato, kumbaga nagkakamot siya. Wala naman balakubak siguro. Nagkakamot siya, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Nahihelo. Bakit? Sa kwento Nino Boying Rimulya na ngayon Ombudsman na dati DOJ, malimit laging may sinasabi. Gusto niya laging scoop. At dyan, medyo kinabahan itong si Bato. Bakit? Tanong, justified bang etong takot ni Senator Bato doon sa sinabi ni Rimulya na meron ng warrant daw? O wala pa naman lumalabas. Nagtatago siya. Hinahanap po siya ng taong bayan. Hindi naman po uso yung no work, no pay dahil senador hindi po ganon. Hindi po construction worker. Hindi po mga rank and file sa mga kumpanya. Pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo. Dahil hindi ka nagtatrabaho. Abay, teka muna. Hindi po ganon sa Senado.
Ano bang ginagawa ng mga kasama niya sa Senado? Kayo sa Senate, kayong lahat, yung 24 senators, kasama yung dalawang kapatid kong Erwin, Rafi, mga senador, kinig kayo, ha? Hinahamon ko kayo eh. Kaysa naman nagchichismisan lang kayo sa GC, sa group chat ninyo, hikayatin ninyong lumutang itong si Bato, wag matakot. Eh kaya lang, ang tanong, bakit nga ba nagtatago ka ba to? Yan ang dapat tanong. O baka, nag-i-enjoy pa ka ng chismisan ninyo, GC kayo? Can a warrant be served to a sitting senator of the land, and then be served, and then arrested, and then flew diretso, ililipad mo agad, papuntang The Hague, Netherlands? Pwede pa yon na hindi dumadaan sa korte muna natin. Fugitive na ba si Bato? Why is he hiding? Is he a fugitive of the law dahil may warrant na arrest? Lahat ng yan, pag-usapan po natin sa linya ng telepono. Yung aming legal consultant, yung aming resident lawyer ng Bitag Multimedia Network, kilala niyo po si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Napakaganda po ng paksa ninyong tinatalakay at marami po ang isyong inyong binabanggit. At yung pinakahuli po niyo binanggit, fugitive from the law ba itong si Senador Bato? Yun. Ang tanong mga ka-reaction, pugante na ba si Bato de la Rosa fugitive from the law? Si Bato de la Rosa ba ay pugante na maituturing? Yan po ang magandang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. At ito po ipapaliwanag po ni Attorney Melanio Batas Mauricio. Ayos ah. Yung aming legal consultant, yung aming resident lawyer ng Bitag Multimedia Network, kilala niyo po si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Napakaganda po ng paksa ninyong tinatalakay at marami po ang isyong inyong binabanggit. At yung pinakahuli po niyo binanggit, fugitive from the law ba itong si Senador Bato? Kung desisyon po ng Korte Suprema, Ginoong Bentulfo ang pag-uusapan, Korte Suprema ng Pilipinas, hindi po siya fugitive from the law. Bakit po? Sabi po ng Korte Suprema sa napakaraming desisyon, ang fugitive from justice, fugitive from the law, ay isang tao na sinampahan na po ng kaso sa local court at tapos tumakbo, umalis. At pagkatapos umiiwas na malitis, umiiwas na masentensyahan. Tama. Hindi kaya matapos siyang masentensyahan, pagkatapos ng paglilitis, siya po'y umalis din para iwasan ang parusa laban sa kanya. Yun po ang fugitive. Wala po akong nakikitang ganyan kay Senador Bato sa kasalukuyan. So ibig sabihin mga ka-reaction, si Senator Bato de la Rosa hindi pa siya pwedeng ituring na fugitive or pugante dahil wala pa talagang kasong nakasampa sa kanya at wala pa talagang warrant of arrest na nanggagaling kung saan mang korte. Malinaw po yan, hindi pa siya pugante ha. Siya po ay nagbabakasyon pa. Bakit hindi po siya pugante? Bakit sinusundan-sundan siya ni Boying Remula? Kasi sabi ni Boying Remula doon sa isang interview niya, nasa Pampanga daw si Senator Bato de la Rosa. Naku po, kailangan po natin matapos tong video na ito dahil napakaganda po nito. Malalaman po natin dito kung pugante na, hindi pa pugante, hindi na siya pugante. Bakit siya dapat magtago at karapat dapat lamang ba siyang magtago? Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Napakaganda po ng paksa ninyong tinatalakay at marami po ang isyong inyong binabanggit. At yung pinakahuli po niyo binanggit, fugitive from the law ba itong si Senador Bato? Kung desisyon po ng Korte Suprema, Ginoong Bentulfo ang pag-uusapan, Korte Suprema ng Pilipinas, hindi po siya fugitive from the law. Bakit po? Sabi po ng Korte Suprema sa napakaraming desisyon, ang fugitive from justice, fugitive from the law, ay isang tao na sinampahan na po ng kaso sa local courts at tapos tumakbo, umalis. At pagkatapos umiiwas na malitis, umiiwas na masentensyahan. Hindi kaya matapos siyang masentensyahan, pagkatapos ng paglilitis, siya po'y umalis din para iwasan ang parusa laban sa kanya. Yun po ang fugitive. Wala po akong nakikitang ganyan kay Senador Bato sa kasalukuyan. Okay, ang sinasabi mo rito, ito'y for dito sa bansa natin. Paano ngayon kung meron sinasabing nag-issue ng warrant ang ICC, International Criminal Court, tulad pag-issue ng warrant dito kay Netanyahu at kay Vladimir Putin? Ang tanong, you can issue as much as 1,000 warrant dito sa sitting senator natin. Tanong, who will serve the warrant? As soon as the warrant is served, he will be arrested. Saan siya kukulong? Pwede diretso na ba siya sa airport? Diretso agad sa Netherlands, sa Hague?
na hindi man lang dumadaan sa korte natin dahil baka ako'y nililinaw ko lang ikaw magaling ka Attorney Batas, ako'y nagtatanong bilang isang investigator sa media para linawin to. Nililinaw ko, when a warrant is being served, hindi naman pwedeng arestuhin si General Bato sa Senado, sa labas, maaari. Pero tanong, pag inaresto ka, yan ba'y kaso sa Pilipinas, sa local court natin, or sa korte, sa International Criminal Court? Nalilito ako. Pakilinaw, Attorney. Maraming salamat po. Pangunahin po dyan, yung pong binabanggit na warrant of arrest ay manggagaling di umano sa International Criminal Court, ICC, doon po sa The Hague, sa Netherlands. Now, ipagpalagay po natin, gaya po ng binabanggit nyo, Ginoong Tulfo, na meron nga pong warrant na inilabas ang ICC. Ito ba ay po pwedeng idiretso sa ating mga otoridad sa Pilipinas upang siya arestuhin o di kaya katulad ng binabanggit ngayon, idadaan sa International Police at pagkatapos yun ang mag-i-issue ng red notice at sinasabi po ng marami na pagkatapos mag-issue ng red notice ang Interpol, kailangan pong ipatupad ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad sa Pilipinas. Ang atin pong nakikita dyan, Ginoong Tulfo, malaki po ang anomalya sa ganyang klase ng pananaw. Hindi po dapat ganyan. Bakit po? Pangunahin po, yung warrant na sinasabi, kailangan pong bulat-latin sa ating sistema ng judikatura, sa ating mga hukuman. For example, si Senador Bato meron at may kopya na po siya o di kaya talagang meron ng kumakalat na kopya, dalhin na po niya kaagad sa hukuman sa Korte Suprema para po magkaliwanagan. May karapatan ba ang ICC na maglabas ng arrest warrant sa isang tao, sa isang bansang gaya ng Pilipinas, samantalang may limitasyon ang karapatan ng ICC sa pagpapalabas ng warrant? Ano po yung limitasyon? Una po, ang pangunahin dyan, kailangan po ang sistema ng katarungan, yung mga hukuman natin, yung mga prosecutorial arm, mga piskalya natin, ang kapulisan natin, hanggang Korte Suprema natin, hindi na po kumikilos, hindi na po tumutupad sa gawain. Pero dito po sa bansang Pilipinas, kitang-kita naman natin, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating mga hukuman. So, hindi po pwedeng basta pumasok ang arrest warrant laban kahit kanino, hindi na lamang kay Senador De La Rosa, Ginoong Tulfo. Okay, for the sake of the argument, granting may arrest warrant na, and isa-serve ang arrest warrant ng ating police or NBI or any agent of the law for that matter, can he just be handed over directly, diretso agad, lipad na agad sa The Hague without Senator Bato de la Rosa says, wait a minute, kukuha muna ako rito. Ano kaya ang sasabihin ng ating Korte Suprema, yung kataas-taasan nating hukom? Ang kataas-taasan nating hukom, makikipagtulungan na ba sa ICC, International Criminal Court? At yung ibig sabihin, yuyuko na ba sila? They will be now subservient to the International Criminal Court na hindi man lang dumaan sa ating local court, doon sa sinasabing the lower court, the middle court, and the upper court, the Supreme Court. Can the Supreme Court make their own judgment, if not the judgment, but the wisdom, clarity, or clarification para magiging batayan to? Dahil wala tayong nakikita mga senador na magagaling dyan or mga IBP or sino man sa legal mind na sabi, wait a minute, may access na ba sa atin ng ICC na anybody pwedeng damputin, diretso agad lipad na hindi na dumadaan sa local court natin? Yan ang tanong ko, Attorney. Well, yun nga po ang nakakapagtaka sa buong sambayan ng Pilipino, Ginoong Tulfo. Dahil, kung pwede naman pong gumawa ng batas ang sino man sa mga kongresista, sa mga senador natin, para maliwanagan po kagad, magkaroon ng parang interpretasyon dyan po sa ginagawa ng ICC sa ating bansa. At kailangan po, meron silang pagpapahayag kung ano ang kanilang pangkalahatang saloobin dito sa kapangyarihan ng ICC. Kasi po, maliwanag po, walang kapangyarihan ng ICC na diretsyong manghuli kahit pa meron silang warrant of arrest. Bakit po? Kasi po yung pinaka-kondisyon para sila mag-issue ng warrant of arrest, Ginoong Tulfo, yung kondisyon na tiklop sarado na ang mga hukuman natin, wala po sa Pilipinas yun eh. Sinasabi natin, tuloy-tuloy ang ating mga hukuman at dahil dyan, kailangan dalhin muna ng ICC, kailangan dalhin muna ng mga interesado na madala si Bato de la Rosa doon sa ICC para doon na makulong. Liwanagin muna nila sapagkat paglabag na po sa ating saligang batas yan, paglabag na po sa mga umiiral na batas sa Pilipinas. Partikular po doon sa karapatan ng sambayan ng Pilipino
na huwag maiaalis nang hindi dumadaan sa due process o yung binibigyan sila ng pagkakataon makapagpaliwanag ng Bentulfo. Okay. Well, in that case, sino dapat ang gagawa ng aksyon na ito'y dadalhin sa Korte Suprema para magkaroon ng linaw at mawala na yung agam-agam at medyo kaguluhan, kalituhan dito? Sino dapat? Yung mga kabaro niya sa Senado, 24, yung nasa Kongreso, or yung mga legal minds natin, yung IBP, para naman tingnan yan ay maging kabahagi? Kasi ang Korte Suprema, hindi naman sila magbibigay ng pronouncement until after nobody's questioning or doing the inquiry for that. So therefore, stimulus and response. They will only respond if there's any stimulus, any query. What do you think of that, Attorney? Well, ang pangunahin po konsiderasyon dyan yung katotohanan, tama po kayo, ang Korte Suprema hindi magbibigay ng payo o legal advisory o opinion sa anumang umiiral na batas o anumang nangyayari. Sila po ay makakapagbigay lamang ng kanilang pananaw kung paano ituturing o ipapatupad ang batas kung mayroon pong magsasampa ng kaso. Yung tinatawag natin na justiciable controversy. Yung po bang ibang senador na hindi po sangkot sa usapin sa ICC, pwede ba silang magsampa? Ang sagot po hindi, Ginoong Bentulfo. Kasi wala po sila nung justiciable controversy, hindi sila sangkot sa anumang warrant mula sa ICC. Ganon din po ang mga kongresista, ganon din po ang IBP o kang sino pa mang mga abogado. Ang may karapatan po lamang sa ngayon ay si Senador Ronald De La Rosa. Siya po lamang ang po pwede pinapahintulutan ng batas na magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Bakit po? Siya po ngayon yung tinutukoy na mayroong warrant of arrest. Ano po ang kaso pwede niyang i-file? Dalawa po siya. Pwede pong sabay, pwede pong magkahiwalay. Una po dyan, petition for declaratory relief. Kukunin po niya ang kanyang katayuan sa harap ng mga balitang umiiral o umiikot na siya po ay may warrant of arrest. So gusto niyang kunin ang kung ano ang pagpapatupad ng batas may kinalaman sa ICC warrants of arrest, partikular sa sinasabi po ng batas na naglalang o lumikha ng ICC, yung Rome Statute. Yun po ang pangunahin dyan. Ikalawa, prohibition. Petition for prohibition upang pigilan ang Philippine National Police, o itaas po natin ng konti, ang Department of the Interior and Local Government, ang Department of National Defense, at ang Armed Forces of the Philippines. Yun po ang mga pangunahing magiging respondent sa kaso, kaya lang, kaso lamang po ni Senador De La Rosa, Ginoong Bentulfo. So in other words, yung pagtatanong, dahil ito naman ay mga nasa lehislatura, kung sakaling ito'y dagdag linaw lang naman, di ba dapat ang Senado rin, kabaro nila magtatanong dito para linaw lang? Ito'y isosurrender na lang kung sakali. Hindi na makikialam ng korte, dara-diretso na siya, papuntang Hague. Pwede po yung ganun, kaya lang po, ang magiging pinaka-problema po nila, yung tinatawag nating locus standi or legal personality o yung bang katauhan upang humarap sa Korte Suprema at humingi ng ganyang uri ng pagpapaliwanag. Yun po yung medyo magiging balakid sa kanila. So, ang maganda pong gawin ng mga senador, abay sila po magpulong kasama yung mga kongresista mag-akda ng batas para po gumawa ng batas at magsabi, ganito ang dapat interpretasyon o di kaya pagpapatupad ng sinasabing mga mandamiento de arresto ng International Criminal Court sa Pilipinas without even specifically mentioning Senador De La Rosa, kundi pang kalahatan. Para po hindi tayo nangangapa sa dilim, Ginoong Bentulfo. Ako'y magtatanong lamang sa inyo. Ito'y maraming nagtatanong. Ano bang ibig sabihin ng Rome Statute na yan? Iba'y sakop pa ba tayo? Nalilito ako. May nagsasabi, hindi na kasama, hindi na tayo. Ngayon, respetuhin pa rin. Which is which? Baka may kunting alam ka rito, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. At sa abot po ng ating nalalaman, yan pong Rome Statute na binabanggit, ay yan po yung batas na naglalang ng International Criminal Court. Yan po ay isang uri ng pandaigdigang kasunduan, pandaigdigang tratado, treaty, international treaty, na nilagdaan ng mga bansa kung saan kanilang itinatatag ang International Criminal Court at naglalagay sila ng mga kondisyones upang magamit ng International Court ang kapangyarihang mag-aresto, kapangyarihang lumitis sa isang tao na naakusahan, pangunahin ng tinatawag na crime against humanity o di kaya genocide, maramihang pagpatay. Yan po yung binabanggit ng Rome Statute. Ito po ay basically pinagkasunduan sa Roma at kaya po ganyan ang tawag sa kanya Rome Statute. Pero ito po
ay isang uri ng international treaty. At ayon po sa Saligang Batas ng Pilipinas, yan po ay bahagi ng mga batas dito sa ating bansa. Ngayon, doon po yung pangalawang tanong po ninyo, Ginoong Ben Tulfo, tayo ba yung nasasakupan pa yan? Dalawa po kasi ang pangunahing pananaw ngayon. Ang unang pananaw, nung nakaraang panahon, ang Pangulong Marcos mismo ang nagsabi on the record, hindi na tayo sakop ng International Criminal Court dahil nag-withdraw na tayo ng ating pagiging kasapi ng International Criminal Court. Inulit po yan ng kanyang Solicitor General noon. Subalit ngayon, meron na pong mga nagsasabi, hindi, tayo ay apektado ng nangyayari sa International Criminal Court, kaya kami, ang nagsasabi, nagpapahayag, sasali kami sa lahat ng paglilitis tungkol dyan. Isang kaparaanan ng pagsasabi, sakop pa rin tayo ng International Criminal Court. Ano kaya sa pananaw nitong ating Korte Suprema pagdating sa isyung yan? Sa atin pong nakikita, sa ating maliit na karanasan sa pagiging abogado sa ating bansa, isa sa alang-alang po ng Korte Suprema yung tinatawag na prinsipyo ng sovereignty. Yung pong sariling kapangyarihan ng isang bansa na ang nagpapatupad ng tatlong sangay, ehekutibo, legislatibo at ang hudikatura. Ang ibig sabihin, ang atin pong bansa ay may sariling paninindigan, katayuan at pagtanaw sa maraming bagay sa buong mundo at yun ang dapat sundin. Now, ano magiging pasya ng Korte Suprema? Of course, hindi po ako tumutukoy doon sa mga nakabimbin ng kaso sa kasalukuyan. Pero kung may magsasampa o magsasampa si Senador De La Rosa, papayag po ang Korte Suprema na tanggapin ang kaso at pagkatapos titignan yung tinatawag na prinsipyo ng judicial review. Ano po ba yung judicial review? Karapatan ng mga hukuman, pangunahin ng Korte Suprema na tignan kung makatwiran ba o hindi yung pong mga pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Diyan po, halimbawa, ibinigay ng ICC o ng Interpol yung warrant of arrest kay Senador De La Rosa sa ating PNP, sa ating AFP, DILG o di kaya sa ating Armed Forces of the Philippines, DND, abay titignan po ng Korte Suprema. Yan ba ay makatwiran? Ayon ba yan sa mga nakatakda sa ating bansa? At titignan po nila kung ayon o hindi. At pagkatapos kasabay po niya ng pagtingin, ano ba ang karapatan ng ICC. Sa akin pong tingin, tatanggapin ng Korte Suprema ang kaso at hindi po ito magpipigil sa pagpapalabas ng kanyang sariling pagpapasya batay po sa mga batas na umiiral. Yan pong the power of judicial review. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, ay 1987 Constitution lang po yan. Sabihin, ito'y bagong-bagong karapatan ng ating Korte Suprema at lahat ng hukuman at nagbibigay po ito ng kapangyarihang, gagamit po ako ng salita sa lansangan, pakialaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kahit Senado, kahit Kongreso, pakialaman ang kahit na ehekutibo at alamin kung itong mga pagkilos nila ay makatwiran o di kaya naaayon sa mga lituntunin ng pagiging parehas o hindi. Ginoong Ben Tulfo. Ayan. Okay. With that, Attorney, in-explore lang namin para maliwanagan po yung ibang mga nanonood po sa atin. Kasi ito po yung mga issue na to, medyo naikot na natin. Kung nakikinig man sa atin si Senator Bato de la Rosa at ang kanyang mga kasamahan, now I understand na kaya hindi naman involved ito mga kasamahan niya sa Senado. And so therefore, magdi-GC sila as much as they can. And in the meantime, nagtatago pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, ito na lang. May karapatan bang mag-alinlangat, magtago si Senator Bato de la Rosa dahil kapag may warrant? Baka arestuhin siya. Doon sa kanyang paniwala dahil nagbitiw ng salita si Ombudsman. Ngayon, Ombudsman na, dati DOJ Secretary, na may information na siya, na may warrant. What do you think? Sa akin po tingin, ilalagay ko po ang sarili ko kung ako si Senador Bato de la Rosa sa paninigurado. Anong ibig ko pong sabihin? Abay po pwede po siyang agad-agad, lalo sa mga ganitong pagkilos ng mga otoridad ng bansa, lalo na yung may mga makapangyarihan sa pagpapahayag kung ano mangyayari sa ating bansa, gaya po ni dating DOJ Secretary at ngayon ang Ombudsman Boying. Abay po pwede na po niyang gamitin yan para tumakbo siya sa Korte Suprema at hingin ang kanyang katayuan sa batas, yung pong declaratory relief, at pagkatapos hingin na pigilin ang AFP-PNP
at DNB at DILG na ipatupad ang anumang warrant na magmumula doon nang hindi nakaklaro ng ating mga hukuman. Ginoong Ben Tulfo. Ayan, sinlinaw ng sikat ng araw, sinabi mo na Attorney Batas Mauricio. Kami nagpapasalamat, kaya lang naman ang tinawagan ka namin. Alam ko naman pagdating sa mga issues of public service, pero dito sa issue na to, kinuha lang po namin yung iyong legal mind at ayan, for the sake of the public at nanunod sa atin, for or against, ginawa po namin yung papel po na. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa sambayanan sa pamamagitan po ninyo. Ginoong Ben Tulfo, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Senator Bato, kumusta ba? Nangangati na ba yung anit mo? Narinig mo naman ang sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Senator, walang lalabas dyan na free Coke or Pepsi Cola. Kakamutin mo, magkakasugat ka dyan. Wala ka ng book dyan eh. Sabihin mo sa mga kasama mo, ano ba? Ayun na, takbo ka na. Doon sa Supreme Court. Or paganahin mo na agad yung iyong mga legal advisors mo. Ganun lang kasimple. Tunoon pa natin sinasabi to. Yan ibig sabihin mga kareaksyon nitong si Senator Bato, hindi pa po siya pugante. Kumbaga, umingiwas lang siya sa mga kidnapper. Iwas kidnapper. Ito po mga kareaksyon, dako na po tayo dun sa mga anting-anting ni Bato de la Rosa kung bakit mahirapan po mahuli ni Boying Remula to. So yun pa yung experience ko. Pero pa ko experience na hindi ko makalimutan na talaga milagro. Kaya ko palagi naniniwala ko kay Lord, hindi ko talaga makalimutan si Lord dahil alam nyo, parang sini ito buhay ko. Meron nangyari sa amin, enkwentro kami sa mga NPA doon sa Davao Oriental. Napakaraming NPA na enkwentro namin. Nag-start yung gira namin madaling araw. Yung, kuwan pa lang, tinyente pa lang ako. Natapos nun, hapon na. Naubos yung mga taon, daming patay namin. Siguro 13 yung patay sa amin ng mga tao ko. Sa NPA rin, marami rin patay. Pero alam nyo, nangyari ito, hindi ko makalimutan Sige ako takbo-takbo dahil akong kapandi commander Sige kami bakbakan sa mga NPA. Ang daming NPA dahil plenum yun. Siguro kung may NPA man dito nakikinig, bahala na kayo dyan, basta experience ko ito. Plenum. I-share ko lang ito sa inyo. Not to portray myself as the good one and the NPA as the bad one. No. I-share ko lang ito sa inyo para malaman ninyo yung kung gaano ka-strong yung power ng ating poong may kapal. Yun lang ang purpose ko dito. Alam yung, sige na, gira-gira. Sige, bakbaka na. Sige ako takbo. From end to end. Kasi yung mga tao ko nakadapa, inambus kami along na kalsada habang naglalakad kami. Yung mga bahay pala na dinaanan namin sa gilid, ang ilalim pala ng bahay may nakahukay na ng mga paksol. Sa ilalim ng paksol may mga masinggan na doon na NPA nakatutok sa amin. So yung nakalinya kami lakad, naglalakad, gano'n, nalakad. Pagputok, puk, yun na, bagsak na kami lahat, daming tinamaan sa amin. Ang mga bahay, puro may mga masinggan sa ilalim, mga NPA, nakapwisto na sila. So maubos na kami. Ang ginagawa ko, patakbo-takbo ako dahil ayaw ni Commander. Ayaw ko maubos kami. Pang point to point, takbo, in-encourage ko yung trupa ko. Ano sugat mo? Malalim. Sir, kaya pa. Sige, kaya laban. In-encourage ko sila lumaban para huwag mag-surrender. Kasi kung hindi ko encourage, mag-iyakan na. Aray, sir, di ko na kaya. Yung ba, pinabatukan ko, lumaban ka. Huwag kang umiyak dyan. Takbo ko na takbo, ganun. From end to end. Napakahaba. Haba ng aking tinatakbo. Para encourage ko lang yung mga tao ko na lumaban. Nakita siguro ng NPA. Ito yung commander. Kung saan ka tumatakbo, sunod-sunod yung radyoman ko. Yung radyoman ko na taga-kontak. Sige lang kontak. Hornet Striker. Yung Hornet, yung helicopter. Striker kami. Sabi, Hornet Striker. Kay magayo lagi tao mag-reinforcement. Kay mahurot na may ba?
Ang manunduman ako katong radyo man, gikan sa alas 4:30 sa kadlawon, hanto na alas 4:30 sa hapon, wala ang gisulti, Hornet Striker, nawarsak na ba, nawarsak. Kaya may mutupag. Kaya man di helicopter. Ang helicopter tuwa man sa Cotabato na emisyon, wala nagsuporta sa mua. Gayong nalamisi. Abante mo, nalagay helicopter diri, usunod sa inyo ha. Suportahan mo, inig maingkwentro mo. Ay, naku. Hanto, naghapon na lang, walang niabot. So ako, sige ako takbo-takbo. Alam nyo, sa dami na tinamaan na tao ko, tinamaan din ako. Puk, tinamaan ako sa ulo. Baligtad ako. Yung baril ko, yung aking BB Armalite na may M203, tumilapon gano'n, tsok. Talaga, tinamaan ako sa ulo. Ganun ako. Sumigaw yung aking first sergeant sa ibang mga opisyal. Sir, si CO, tinamaan, patay na. Patay na si CO. Nagaganyan ako eh. Kaya nagwala yung aking isang platoon leader sa likod, bagong graduate ng PMA, sabi niya, patay na si CO. Wala na tayong pag-asa nito. Assault. Pag-assault nila, inassault na yung masinggan sa ilalim, patay rin yung aking opisyal, bagong graduate na PMA. Ang daming tinamaan sa kanila. Alam nyo, that time pala, tinamaan ako. Pagtamapok. Blackout na lahat. Blackout. Wala na akong maramdaman. Nakapikit ako. Nakita ko na lang may mga anghel na nagtuturutot. Ganun. Nagtuturot. Yun ang nakikita ko, ha? You may believe this or not. Basta ako, ramdam ko, nandoon ako papunta sa langit. Wini-welcome na ako ng mga angel. Yung angel talaga na may trumpet gano'n, no? Mga angel. Sabi ko, Lord, paalisin mo muna yung mga angel na yan, Lord. Hindi pa ko ready mamatay. Ako, nagdasal ako, ha? Kahit na, alam ko, tinamaan ako eh. Sabi ko, Lord, huwag mo muna akong patayin dahil kung mamatay ako, maubos itong aking mga tao kasi wala na mag-supervise sa kanila, wala na commander. Yung mga bagong graduate lang yun na training ng Philippine Constabulary noon, yung mga PC, puro mga bago talaga yung constable. Puro constable yan. Pag ako mamatay, wala na mag-command sa kanila, maubos ito. Disorganized na. Siya ko na sa Lord, huwag mo muna akong patayin ngayon, Lord. No. This is not yet the right time, Lord. Please, Lord. Alam nyo, nawala yung mga anghel sa paningin ko. Iniwan ako dito, nawala. Tapos nagising ako. Pag gising ng mata ko, hinawakan ko yung tama sa ulo ko. Paghawak ko sa ulo ko, kalaki ng bukol. Bukol dito. Kalaki. Sabi ko, buhay ako. Continue fight. Laban. Then, pagkatapos noon, sabi nung aking right hand ko na sundalo, sabi niya, Sir, tinamaan ka, sir, pero nabuhay ka. So, nahirap paniwalaan nga eh. Pero sir, maniwala ka sa hindi. Tingnan mo yung likod mo. Inspeksyon mo yung uniforme mo. Tinanong ko yung uniforme. Kinagabihan na yun, ha. Pagkatapos sa ikwentro, na-retrieve na namin yung mga patay ng mga kasamahan namin. Tinanggal ko yung uniforme ko. Tingnan mo, sir, likod mo. Puno yan ng oil. Anong oil ito? Basa nga ng oil. Sabi mo, sir, habang bumabakbak ka, sir, habang bumabanat ka, sir, nasa likod mo ako, sir, yung, kasi tadtad siya, alam mo yung tadtad, yung may anting-anting. Yung aking oil, sir, binubuhos ko sa iyo. Ini-extend ko yung power ko sa iyo, sir. Ini-extend ko yung power ko sa iyo. Kaya hindi ka tinablan. Sabi ko, ewan ko, maniwala ko hindi, basta importante, buhay ako. Mahirap yung mga wonders of life, mga miracles na hindi mo ma-explain. Kasi ang alam ko talaga, tinamaan ako. Bakit yung wound na-convert into bukol? Oh, anong sinasabi namin ni Maharlika this entire time? Diba? Nagkamali ba kami? Addict talaga yung si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Nagdodroga yan. Pumupunta yan dito sa Amerika para sumali sa sex den. Pumapasok yan sa mga sex den. Nagsasalitan yan ng partners dito.
Nako, nakakadiri yung presidente nyo sa Pilipinas. Meron pa nga akong audio na tinitira yan sa puwet si Bongbong Marcos. Nakakadiri, nakakahiya, nakakasuka. Diyos ko, Lord. Yan ang sinasabi namin this entire time kami na Maharlika. Hindi kami nagkakamali. Hindi kami fake news. Ilang beses namin sinasabi yan. Ngayon, ano pa bang kailangan nyo mangyari? Kapatid na mismo ang nagsabi na addict yan. Nagsasalita niya ng partner, sumasali yan ng sex parties. Nakakadiri. Mag-asawa ang tatandaan nyo na, putang ina nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.